Binuksan ni Sojun ang pintuan. At lumabas. Muli itong napalingon sa pinanggalingang steel factory. Tinanong ni Kang Chol-a kay Sojun kung ito ba ay magpapagawa ng sandata mula sa pliren. Na hindi yun mahirap. Gayunpaman, walang gaanong material na iyon ang available sa ngayon. At maaaring tumagal ito. Kung pagkakaisipin pareho ang sinabi ni nakakatandang Kang Chol-a at Hairem. Ito ay isang kakaiba bagaman. Ang pliren ay hindi isang material na mataas ang pangangailangan. Bakit biglang nawala ang supply nito? Tumunog ang cellphone ni Sojun. Kinuha niya ito sa kanyang bulsa. Nakita niya na tumatawag si Eunhye. Sinagot niya ang tawag. At binati si Eunhye. Tinanong din niya kung anong balita. Binanggit ni Eunhye ang pangalan ni Sojun. At tinanong kung anong dapat niyang gawin. At parang bambang sumabog ang sumunod na sinabi ni Eunhye. Na nawawala si CLA. Mabilis na tumakbo si Sojun pauwi. Agad nitong tinawag si Eunhye nang makita ito sa labas. Hinihingal na tinanong ni Sojun kung nasaan si CLA. At kung nakita na ba ito ni Eunhye. Sinabi ni Eunhye na hindi pa. Lumuluhang sinabi din ni Eunhye na naghanap na siya sa buong apartment. Sa ice cream shop. At maging sa palengke. Ngunit sa lahat ng iyon ay wala si CLA. Hinawakan ni Sojun sa balikat si Eunhye. Sinabi niya dito na huminahon ito. Hindi pa nila ito hinahanap sa playground. Nasubukan nila doon. Pumayag naman si Eunhye. Agad na naghiwalay ang dalawa. Upang hanapin si CLA. Habang nakatayo pa din si Sojun. Ay iniisip nito kung saan kaya nagpunta si CLA ng mag-isa. Hindi naman ito marunong sumakay ng bus mag-isa. Kung may mangyayari mang masama. Napatigil sa pag-iisip si Sojun nang biglang may lalaking nagsalita sa likuran niya. Agad itong lumingon. Sinabi ng lalaki na alam niya kung saan nagpunta ang bata. Isang lalaki na ang pangalan ay Jung Chulso. Ang kumuha sa bata. Habang nasa daan, ay tinawag ni CLA ang pansin ni Jung Chulso. Itinanong niya kung saan sila pupunta. Sumagot si Jung Chulso. At sinabing pupunta sila sa ospital. Muling nagtanong si CLA kung saang ospital. Sinabi ni Jung Chulso na sa isang malaking ospital na papunta sa syudad. Sinabi naman ni CLA na ganoon pala. Samantala, si Oh Sung-hoon ay nagkamalay na. Nakatakip ang kanyang bibig. At nakatali ang mga kamay nito. Nagtataka ito kung nasaan siya. Nasa loob siya ng trunk ng sasakyan. Akala ni Oh Sung-hoon ay papatayin na siya ni Jung Chulso. Pero sinong mag-aakalang bubuhayin siya talaga nito? Kung gayon ay ayaw nitong mamatay ang isang taksil sa madaling kamatayan. May naririnig siyang boses ng bata mula sa loob ng sasakyan. Kung gayon ay nakidnap ang bata. Bumaliktad na ang sitwasyon. Ngunit kung itingnan niya ito ng positibo. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon kung saan makakatakas siya kasama ang bata. Una, kailangan niyang ipaalam sa bata ang kanyang presensya. May tumawag sa kanya. Nagtaka si Oh Sung-hoon. Alam ni CLA na may tao sa trunk. Kinakausap niya si Oh Sung-hoon sa pamamagitan ng telepathy. Tinanong ni CLA kung sino ito. Habang abala naman si Jung Chulso sa pagmamaneho. Ay napaisip si CLA. Mukhang may kakaiba sa kapitbahay nila. Maya't maya itong nakatingin kay CLA. At sinusuri ni CLA ang kakaibang tunog gamit ang kanyang mana. May isa pang adyoshe ang nakatali. Muling kinausap ni CLA si Oh Sung-hoon. Adyoshe na nasa likod. Isang katok para sa oo. Dalawang katok para sa hindi. Naririnig mo ba si CLA ng maayos? Ang sabi nito. Kumatok ng isa si Oh Sung-hoon. Muling nagtanong si CLA kung mabait bang tao si Oh Sung-hoon. Kumatok ng isa ang lalaki. Kaya masamang tao ba ang adyoshe na kapitbahay nila? Sino ang nagsisinungaling? Tinawag ni CLA ang pansin ni Jung Chulso. May mahika sa mga kamay ni CLA. Ang sabi ng Magic Master na gamitin niya ito sa mga oras na ito. Ang lie detection. Tinanong ni CLA si Jung Chulso kung gaano kalubha ang daddy niya. Sumagot si Jung Chulso na talagang nasaktan ito ng husto. At ito ay nasa kritikal na kondisyon. Nanlaki ang mga mata ni CLA. Ang taong nagsisinungaling ay ang adyoshe na katabi nila. Kung gayon ay hindi dadalhin ni adyoshe si CLA sa ospital. Ngunit kinuha si CLA para gumawa ng masasamang bagay. Hindi ito dapat gumawa ng masama. Kailangan siyang pigilan ni CLA gamit ang mahika. Naisip ni CLA si Master.
Hindi pwede. Sabi ni Master kung hindi makontrol ni Ciela ang kanyang kapangyarihan. Ang lahat ay malalagay sa panganib. Katulad noong muntik nang mamatay ang mommy niya. Ngunit kung ganoon, walang magagawa si Ciela. Mahigpit na napahawak si Ciela sa seatbelt. Napapaisip ito. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang gawin? Naiiyak na si Ciela. Nang bigla itong may narinig na malakas na tunog sa labas. Kaya napalingon si Ciela sa labas. At nakita niya ang isang sasakyan na mabilis na ang takbo palapit sa kanila. At may isang lalaki sa bubong nito. Laking gulat ni Ciela. Na makilala ito. Ang kanyang daddy. Nasa bubong si Sojo ng sasakyang puti. At kasama nito ang lalaking hinostage ni Jung Chulso nung nakaraan.